Magandang araw sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano i-factor ang tinatawag na perfect square trinomial. Ito ay madalas lumalabas sa algebra at ito ay isang foundation para sa mga mas advanced na math topics kagaya ng factoring or quadratic equation. Kaya mahalagang matutunan natin kung paano ito kilalanin at i-factor ng mas mabilis. So ano nga ba ang perfect square trinomial? So ang perfect square trinomial, ito ay isang polynomial na nagiging resulta ng pag-square ng isang binomial. So ang general form nito ay ito. A squared plus 2ab plus b squared equals a plus b squared. Or a squared minus 2ab plus b squared equals a minus b squared. So, paano ba natin malalaman kung perfect square yung function natin? So, first ay dapat yung first term at saka last term natin ay perfect square. For example, nito, yung a squared at saka yung last b squared dapat ay perfect square. Second is, ang middle term natin ay dapat naka-double product ng square roots ng first at last term. So, ito yung middle term, yung 2ab, dapat ay naka-double product ito sa square roots ni a squared at saka ni b squared. For example, we have x squared plus 6x plus 9. So, first, ay dapat yung first term at saka yung last term natin ay dapat perfect square. So, since yung first term at last term natin ay perfect square naman, di ba? Kasi yung square root ng x squared is x, makakancel yung to, at saka yung x lang yung matitira. Sa last term naman, yung 9, yung square root ng 9 is equals to 3. So, yung factor natin dito ay si x at saka si 3. Second, dapat yung middle term natin ay naka-double product ng square root ng first term at saka yung last term. Bali yung square root ng first term natin at saka yung last term natin, kapag i-double natin, ay dapat makukuha natin yung middle term, which is yung 6x. So, di ba yung first term natin ay x at saka yung last term natin ay 3. So, kapag ipinagsama natin sila, magiging 3x yan. So, dapat kapag i-double natin yung square root ng first at saka yung last term, which is 3x, kapag i-double natin or i-plus, dapat magiging 6x para makuha natin yung middle term. So, 3x plus 3x equals 6x. So, yun, nakuha natin yung middle term. So, yung factor natin dito is yung x plus 3. X plus 3 squared or x plus 3 tapos x plus 3. So, may ibang way din sa pagkuha ng factor dito, guys. Ang gagawin nyo lang ay magbe-base lang tayo sa last term at saka sa middle term. For example, ito, x squared plus 6x plus 9. So, bali, mag-base lang tayo dito sa 9. Sa last term sa 9 at saka sa middle term, which is 6x. So, ang gagawin natin ay maghanap tayo ng dalawang number na kapag i-multiply natin ay magiging 9, which is yung last term natin. At saka pag i-add natin or i-subtract, magiging 6x, which is yung middle term natin. So, ano ba yung factor ng 9? So, we have 9 times 1 equals 9. Ano pa? 3 times 3 equals 9. So, kapag ipinag-multiply natin yung dalawang number, lalabas yung 9. At kapag i-add naman natin or i-subtract, lalabas yung 6. So, first, itong 9 times 1. Pag
Pag minultiply natin, magiging 9. So, nakuha natin yung last term. Pag i-subtract natin or i-add, dapat magiging 6. So, i-add natin silang dalawa. 9 plus 1 equals 10. So, hindi natin nakukuha yung middle term. Pag i-subtract naman natin, 9 minus 1 equals 8. So, hindi pa rin. So, next, itong dalawa, yung 3 times 3. Ito yung gagamitin natin. Try natin. 3 times 3 equals 9. So, nakuha natin yung last term. Yung 9. Pag i-add natin, 3 plus 3 equals 6. So, nakuha natin yung middle term. So, ito yung gagamitin natin yung dalawang number, yung 3 times 3. So, sa pagsulat guys, ganito lang. Lagay ka ng x dito at saka x dito. Tapos, copy mo lang yung dalawang number. 3. So, yun. Ito na. Another example. We have x squared minus 10x plus 25. So, again, dapat yung first term natin at saka yung last term ay dapat perfect square. So, since perfect square naman sila, di ba? Kasi yung square root ng first term natin, which is yung x squared, square root ng x squared is equals x. Makakancel yung 2 at saka yung roots. Tapos yung square root naman ng 25, yung last term natin is 5. So kapag i-double natin yung square root ng first term natin at saka yung last term, which is ito yung x at 5, kapag i-double natin or i-plus 5x plus 5x, magiging 10x. So, which is, nakuha natin yung middle term. Pero take note, yung middle term natin ay negative. So, kapag yung middle term natin ay negative at saka yung last term natin ay positive, yung factor natin dyan ay negative lahat. So, yung factor natin ay x negative 5, which is ito yung square root ng last term natin. At itong x naman yung square root ng first term natin. So, x minus 5 at saka x minus 5. So, ito yung factor natin. So, try naman natin yung ibang way sa pag-factor. Kagaya nung ginawa natin sa example number 1. So, again, ang gagawin natin ay mag-base lang tayo sa last term at saka yung middle term natin. Bali, maghahanap tayo ng dalawang number na kapag i-multiply natin ay magiging 25. At kapag i-add or i-subtract natin, magiging negative 10. So, ano nga ba yung factor ng 25? So, yung factor ng 25, we have 25 times 1 equals 25. 5 times 5 equals 25. Ano pa? Siguro ito lang. So, first, so ito muna yung 25 times 1. So, kapag i-multiply natin yung dalawa, 25 times 1, so magiging 25. Nakuha natin yung last term, yung 25. Kapag i-add or i-subtract natin, makukuha ba natin yung negative 10? Diba hindi? So, hindi factor yung 25 at saka yung 1. So, dito naman sa baba, si 5 times 5. So, kapag i-multiply natin yung dalawa, ay nagiging 25. So, nakuha natin yung last term. At kapag i-add natin or i-subtract, 5 plus 5 equals 10. So, nakukuha natin yung middle term, which is yung 10. Pero, take note na negative yung middle term natin. So, dapat negative din tong 5, negative 5, at saka yung isang 5. Dapat negative silang dalawa. Kasi, kapag i-add natin, negative 5 plus negative 5, magiging negative 10.
Kapag i-multiply naman natin, negative 5 times negative 5 magiging positive 25. So yung factor natin is x minus 5 squared or x minus 5 tapos x minus 5. So, hanggang dito lang po guys. Salamat sa panonood. Sana may maraming matutunan kayo sa videong ito.